Una sa lahat, modern jeep sa Kalumpit, Bulacan nahulog sa bangin. Ang mga sakay niyan, dugo ang inilabas mula sa sasakyan. 18 ang sugatan. Damay rin sa aksidente ang tricycle na nabangga ng jeep. Ang buong detalye ng discussing yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pagkontra ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte, hindi pa rin daw nagbabago ayon sa palasyo. Pero ang ilang kongresista, sinusulong pa rin ang impeachment. Dalawang malaking barko ng Pilipinas dineploy para buntutan ang monster ship ng China malapit sa Zambales. Pag-iimprenta ng mga balota para sa Bilang Pilipino 2025, sinuspindi muna ng COMELEC. Sa pulsa video, traffic enforcer walang kabog-abog na binangga ng sasakyan sa Santa Maria, Bulacan. Driver, nakatulog. Habang sa Davao City, isa pang traffic enforcer ang na-hit and run. Doble plaka, hindi na raw i-require sa mga motorsiklo dahil nagkukulang na ang supply ng plaka. At sa showbiz, SB19 Style, makakasama ni Asia Songbird Regine Velasquez sa kanyang Reset concert. Kumapit daw ang fans sa kakantahin nila. Nahulog sa bangin ang nagsalpukan ng modern jeep at tricycle sa Kalumpit, Bulacan. Dalawa ang patay habang 18 ang sugatan sa disgrasya. At live mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, paano ba nangyari ang aksidente? Bokmean, nawalan ng kontrol ang modern jeepney pagsapit sa bahaging ito ng MacArthur Highway sa Kalumpit, Bulacan. Nabangga nito ang kasalubong na tricycle bago parehong dumausdos ang dalawang sasakyan sa bangin sa gilid ng tulay. Kalunos-lunos na eksena ang bumungad sa mga napadaan sa MacArthur Highway sa Kalumpit, Bulacan mag-aalas 2 ng hapon kanina. Patayong nakasubsob sa lupa ang modern jeepney matapos mahulog sa halos 3 metrong bangin. Ang mga sakay nito duguan habang isa-isang inilalabas. Ayon sa mga polis, galing Malolos City ang modern jeep at papunta sana ng Apalit, Pampanga nang mawalan daw ito ng kontrol. Nasalpok naman ng jeep ang isang tricycle na nasa kabilang direksyon, dahilan para parehong mahulog sa bangin ang dalawang sasakyan. Nagkaroon daw po ng mechanical failure ng modern jeep. Kinabig niya po sa kaliwa para maiwasan yung mga sasakyan sa harapan niya na matutumbok. Unfortunately po, may kasalubong na tricycle dun sa kabilang linya. Patay ang driver at isa sa 2 pasahero ng tricycle. 18 naman ang sugatan, kabilang ang driver at mga pasahero ng modern jeep at isa pang pasahero ng tricycle na kritikal ang lagay. Nangako na raw ang operator ng modern jeep na sasagutin ang pagpapagamot sa mga naaksidente. Sa mga oras na ito, hindi pa rin naiaahon yung dalawang sasakyang nasangkot nga sa aksidente. Makikita nyo nang malapitan ngayon yung modern jeep na yun nga tayo at nakasubsob sa lupa. Gayon din yung motor ng tricycle, hindi nyo makikita dahil na hila rin ito sa bangin sa gilid ng tulay. Amoy nyo pa yung gasolina kung nandito kayo. At samantala naman, nakausap din natin ang hepe ng Kalumpit Police na kinumpirma sa atin na tanod ng Barangay Iba West ang tricycle driver na nasawi sa aksidente. Sinubukan siyang i-revive ng mga first responder nang mahagip siya o mahila siya pababa sa bangin sa gilid ng tulay, pero yun nga hindi na siya naagapan o hindi na siya umabot pa.
At samantala, dinala na rin sa Kalumpit Police Station yung driver ng modern jeep na naidala siya sa ospital kanina. Nakita natin yan mismo na sumailalim siya sa medical exam bago dalhin sa police station. Hindi na siya nagbigay ng pahayag kanina dahil mabilis siyang idinala sa istasyon ng police. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Pinundol ng humaharurot na MPV ang traffic enforcer sa Santa Maria, Bulacan. Ang bumanggang driver nakatulog daw. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Abalang nagmamando ng trapiko sa intersection sa Barangay Bagbagin sa Santa Maria, Bulacan ang isang traffic enforcer. Maya-maya, dumating ang humaharurot na MPV. Sinalpok nito ang enforcer na tila nagpasirko pa sa ere. Sa lakas ng pagkakasalpok sa traffic enforcer, kinayod ng katawan nito itong pinaka-hood ng sasakyan. Tumama siya rito sa windshield, bumagsak sa bubong bago lumagapak dito sa lupa. Naiwan pang nakabaon ang sombrero ng enforcer sa windshield ng MPV. Agad itinakbo sa ospital ang traffic enforcer na nagtamo ng mga injury lalo na sa leeg. Ngayon ay naka-hospitalize sa Rogasiano Hospital at under observation pa rin siya. Agad ding sumuko ang driver ng MPV. Aminado siyang nakatulog kaya nabundol ang enforcer. Bahagyang nakaidlip at na-speed up niya yung takbo ng sasakyan, although parang nakaiwas pa siya sa sasakyan in front of him, kaya lang nakatapak na siya sa silinyador, nagdire-diretso. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang driver na nahaharap sa kasong serious physical injury. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Handang hintayin ng House Secretary General ng hanggang sa susunod na linggo ang sinasabing ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At sa kabila naman ng peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon, hindi raw nagbabago ang posisyon ni Pangulong Marcos sa gitna ng mga panawagang i-impeach ang kanyang bise. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kasunod ng malawakang peace rally kahapon ng Iglesia ni Cristo bilang suporta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, muling iginit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagbabago ang ganyang posisyon ni PBBM. Sa kabila niyan, matigas din ang ilang kongresista na desididong isulong ang impeachment. Katunayan, inaayos na raw ang ika-4 na impeachment complaint laban sa bise. I think they're drafting it already. Inaasahan daw na ito ang resolution na may 1/3 na boto ng mga kongresista. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mas mabilis na proseso ito kung saan 103 na pirma lang ang kailangan at maaari na itong ipasa agad sa Senado na tatayong impeachment court. It can be done in 1 whole day or 2 days. Kung sakaling ang ihain ang ika-4 na impeachment complaint na may pirma ng 103 na kongresista, mababasura na ang naunang 3 reklamo. Dagdag pa ni Velasco, 10 hanggang 12 kongresista ang nagpahayag na magsusulong nito mula sa mayorya at menorya. Posibleng hanggang sa susunod na linggo niya na lang pagbibigyan ang pagpapasa ng mga ito. So I think next week will be a fair time for them to decide. Then I may be forced to transmit whatever complaints that I have received to the Speaker by next week. Ang ilang liderato naman ng mayorya wala raw alam sa ika-4 na impeachment complaint. We never talked about the 4th impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? I have to read it first. Kung mayroon mang ganun. As a part of the majority, wala pa naman po. I would like sa isang video message, nagpasalamat naman ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa INC para sa inorganisa nitong peace rally. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Diretsang sinabihan ng Pilipinas ang China na paalisin na sa West Philippine Sea ang monster ship nitong umaligid malapit sa Zambales.
Hindi rin daw hahayaan ng ating militar na makapagtayo ng mga bagong artificial islands ang China sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Sa aerial inspection ng eroplano ng Philippine Coast Guard, tanaw na tanaw ang monster ship ng China. Habang umaaligid pa rin sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa PCG, huling namataan ang monster ship sa layong 77 nautical miles mula sa kanluran ng Capones Island sa Zambales. The presence of the monster ship in our waters is illegal and inconsistent with the exercise of freedom of navigation and innocent passage. We do not want to normalize this kind of behavior. It is an escalation and provocative. Dalawang pinakamalaking barko na ng Philippine Coast Guard ang dineploy para buntutan at paalisin ang monster ship. Sanib puwersa ngayon sa pagbabantay ang BRP Gabriela Silang at BRP Teresa Magbanwa na kakabalik lang galing Bataan matapos magkaproblema sa makina. Our main role right now is to make sure that the China Coast Guard vessel don't come close off the coast of Zambales. With regard to moving them farther away from Bajo de Masinloc, I think that's a different question already. Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea na hindi nito hahayaang magtayo ng panibagong artificial island ng China sa Scarborough Shoal. Nakahanda raw ang militar. These are red lines, non-negotiable, na gagawa siya ng any structure or reclamation on Bajo de Masinloc. Kasabay niyan ang panawagan ng National Security Council sa Beijing na alisin na nito ang dambuhalang barko sa EEZ ng Pilipinas. The Philippine government is alarmed by the presence of the monster ship, and we have made a clear request and demand with the Chinese government to withdraw their ship. So let's see what their response will be. We'll take it from there. Kung patuloy na magiging agresibo ang China sa West Philippine Sea, posible raw humingi na ng tulong ang Pilipinas sa mga kaalyado nating bansa, tulad ng Japan, kung saan may reciprocal access agreement ang Pilipinas na nabuo bunsod ng tensyon na dulot ng China sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. 5 underwater drone ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas noong 2024. Pinakahuli dyan ang natagpuan noong December 30 sa San Pascual, Masbate na nakitaan ng mga Chinese marking habang tapos na ang investigasyon sa underwater drone na unang nakuha sa Calayan, Cagayan. Hindi pa isinasa publiko ang pinagmula ng mga drone pero ayon sa Philippine Navy, posibleng nagamit ito sa military operations. The result is that these are designed to gather bathymetric data, specifically depth, salinity, oxygen level, temperature of the water. It could also have, with the crisscrossing of information right now, it could also have military purposes or applications. Napagkasundo ng mga senador at kongresista na tanggalin ang requirement na doble plaka para sa mga motorsiklo. Sa gitna po yan ang kawalan ng supply ng plaka ng Land Transportation Office. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Isang plaka na lang ulit ang kakailanganin ng mga motorsiklo, oras na maging batas ang isinusulong na Amended Motorcycle Crime Prevention Act. Napagkasundoan na kanina ng mga senador at kongresista sa Bicameral Conference Committee na alisin ang doble plakang requirement. Sa kasalukuyang batas, kailangan ding lagyan ng malaking plaka ang harap ng mga motor. Pero mula pa 2020, sinuspende na ng Land Transportation Office o LTO ang pagpapatupad nito dahil sa kawalan ng supply ng mga plaka bunsod ng pandemya. Layunin ng ikalawang plaka na padaliin ang pagtukoy sa mga motorsiklo, lalo na kung nagamit ito sa krimen o paglabag sa batas trapiko. Pero sa napagkasundaan sa BICAM, hindi na raw ito kailangan. Mas mabuti ng lahat may plaka kaysa po dalawa nga hindi mabigay. So I think in terms of crime prevention, what is more important is that for all the motor vehicles, specifically motorcycles, would have their plate numbers. Sang-ayon naman dyan ang ilang rider. Takaw disgrasya pa yun, ma'am eh. Yung iba, mabibis magpatakbo. Tapos, possible na umalog yun, ma'am eh. Tapos sa lakas ng hangin, hindi pa rin. Kung halimbawa may riding in tandem, hindi lang naman sa plaka nakikita eh. Kung minsan sa mga color, sa mga description ng unit ng motor.
Bukod sa doble plaka, tinanggal na rin ang panukala ng Senado na lagyan ng Radio Frequency Identification o RFID sticker ang harapan ng mga motor. Ayon kasi sa Senate Bill 2555, ang Land Transportation Office o LTO ang dapat na mag-issue nito. Yung initial commitment was June 2025, but the more realistic commitment on the part of LTO is June 2026. Ibinaba na rin sa higit 6 na beses ang multa sa paglabag sa batas. No, dati kasi 100,000 na mas mahal pa sa motor ng iba. So it's now, we adjusted it to more reasonable levels na rates, 20,000 and below. Nakatakdang ratipikahan ng Senado at Kamara ang BICAM-approved version ng panukala bago ito isumite kay Pangulong Bongbong Marcos. May 30 araw si PBBM para pirmahan ito, pero kung walang aksyon sa loob ng panahong ito, otomatiko na itong magiging batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Lumutang sa pagdinig ng Senado na sagot ng ilang TNVS drivers ang diskwento ng mga pasaherong senior citizen, PWD at mga estudyante. Pero hirit ng LTFRB, dapat ang mismong kumpanya at operator ng mga TNVS ang may kargo niyan, imbis na ang mga namamasada at drivers. Narito ang aking report. Simula Pebrero, hindi na raw ipapasagot sa mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS tulad ng Grab ang discount sa pasahe na binibigay sa mga senior citizen, persons with disabilities at estudyante. Yan ang pangako ng LTFRB sa pagdinig ng Senado. Nakaabot daw kasi kay Committee on Public Services Chairman Senator Raffy Tulfo na hirap mag-book ang mga senior citizens, PWDs at estudyante dahil pinababayad sa mga driver ang discount. Bawas kita ito sa mga driver. Ginigiit ni Tulfo na dapat ang Grab, Angkas at Joyride na ang may sagot nito. Apps lang naman sila, kami ang nagdadrive. Kung partner nyo kami ang nagmamaneho ng sasakyan, sa amin ang gas, sa amin ang maintenance. Kung talagang sinasabi ninyo na kami ay inyo pong partner, hindi nyo kami papatayin. All of the discounts will now be shouldered by the operator and by the owner of the app. Dapat walang sinushoulder yung driver, sir. Sa ngayon, iba-iba pa ang porsyento ng hatian na pinapatupad ng TNVS at operators pagdating sa discount. Mungkahi ng LTFRB, dapat 80% ay sagot ng kumpanya, habang 20% ay sa mga operator at walang sasagutin ang driver. Pero dahil may mga nauna ng sinagot na discount ang ilang drivers, sabi ni Tulfo, dapat magkaroon ng refund. Since hindi sumunod itong Grab, halimbawa, at yung iba pang TNCO owners, don't they deserve refund? Especially itong mga taga-Grab na mga drivers na 100% pala ipinapatong sa kanila, pinapashoulder sa kanila yung discount. And we are inclined to follow your recommendation that there should be a refund. Patay ang 3 mga kapatid matapos matrap sa nasulugin ng bahay sa Santa Mesa, Manila. Ayon sa BFP, sa kwarto sa ikalawang palapag na asawi ang mga biktima dahil sa suffocation. Alas 5 ng hapon kanina, nagsimulang sumiklab ang apoy. Nagtagal ng 1 oras ang sunog. Hindi na kumalat sa ibang bahay ang sunog dahil naka-firewall ang kanilang mga kapitbahay. Isa pang sunog ang sumiklab naman sa Quezon City na tupok ang 3 bahay na nasa likurang bahagi ng isang bus terminal. Nagsimula ang sunog kaninang mag-aalas 6 ng gabi. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Showbiz tonight na tayo. Good news sa Pinoy Minos dahil muling babalik dito sa bansa ang legendary K-drama actor na si Lee Min-ho. Para yan sa fan meeting niya na Minhoverse. Kung kailan ito, yan ang aabangan natin. Kabilang ang Manila sa mga pupuntahan niya base sa poster ng event. Iikot ang Minhoverse sa Seoul, Taipei, Bangkok, Macau, Jakarta at Tokyo. Balik kay drama ngayon si Lee Min-ho sa Netflix space rom-com na When the Stars Gossip. Ito ang isa pang exciting. Bibirit in one stage ang Asia songbird na si Regina Velasquez Alcacid at main vocalist ng SB19 na si Stel. Para yan sa February 21 na Reset covers
concert ni Ate Reg. Gaganapin yan sa Samsung Performing Arts Theater. Sa press con ni Songbird, sinabi niyang dapat kumapit ang fans sa kakantahin nila ni Stel. Matagal niya na raw talagang gustong makakolab ang SB19 member, kaya extra special raw ang kanyang appearance sa concert. Marami pa akong may init na chika mamaya, kaya huwag kayong bibitaw. Susunod, pag-iimprenta ng mga balota para sa Bilang Pilipino 2025, sinuspinde ng COMELEC. 5 Pinoy arestado sa tangkang panunuhol sa NBI para mapalaya ang 3 Chinese. 6 na taong gulang na batang babae sa Pampanga, pinagsamantalaan sa damuhan ng kanya mga kalaro. At Tito Soto ay tinangging binigyan si Vic Soto ng script sa pelikulang tungkol kay Pepsi Paloma. Magbabalik pa ang Frontline tonight. May para mga ninja na nagtalunan sa truck ang grupo ng mga lalaking yan sa Cebu City. Nakikipagrambulan sila sa isa pang grupo ng mga kapwa propsman sa Sinulog. Punot dulo raw ng gulo ay ang asaran sa pagitan ng mga taga-barangay Labangon, Tisa at Inayawan. Inaalam na kung sinong pasimuno ng gulo. Rekomendasyon ng Sinulog Foundation Incorporated, iban ang mga sangkot. Sa Pasay, 5 Pinoy ang nagtangkang suhulan ng mga operatiba ng NBI. Ang pakay nila palayain ng ilan sa mga naarestong Chinese sa nabistong Pogo Hub sa Parañaque. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Kasamang naglalakad ng mga ahente ng NBI ang 3 lalaking Chinese papunta sa mga kotseng nakaabang sa parking area ng opisina ng NBI sa Pasay. Maya-maya pa, agad na pinalabas ng mga operatiba ng Cybercrime Division at Special Task Force ang 5 Pilipinong sakay ng kotse. Pinadapang mga sospek at pinusasan. Nakuha sa kanilang 900,000 pesos na perang ipinanunuhol umano sa NBI, kapalit ng kalayaan ng 3 Chinese. Kabilang ang mga tinutubos na Chinese sa 12 inaresto sa scam hub sa Parañaque noong January 8. May kumontak daw noon sa NBI para manuhol. Dito na ikinasa ng mga otoridad ang entrapment operation at naaresto nga ang 5 Pilipinong nagdala ng pera. Ang mga Pilipino are working for a Chinese boss. Kanya-kanya silang tubos. Inamin po doon na may isang Chinese national na tumatayong big boss. Depensa naman ng inarestong driver, hindi nila alam na iligal ang gagawin nila. Sumunod lang daw sila sa utos ng kanilang boss. Wala lang kaming magawa kasi para sa pamilya po ba, tapos lumalaban kami ng parehas, ganito yung mangyayari sa amin. Halip na yung mga visit ng mga Chinese na yun, yung dapat mahuli. Kami po yung nangyari sa ganito. Kaya napakasakit po talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sinuspinde ng COMELEC ang pag-iimprenta sa mga balota para sa Bilang Pilipino 2025. Alinsunod po ito sa inilabas na Temporary Restraining Order ng Korte Suprema kaugnay ng 5 disqualified na kandidato. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. 4 na buwan bago ang Bilang Pilipino 2025, sususpendihin ng COMELEC ang pag-iimprenta sa mga balotang gagamitin sa eleksyon. Ayon sa COMELEC, pagsunod ito sa Temporary Restraining Order na inisyo ng Korte Suprema. Bagamat hindi pa natatanggap ang kopya ng TRO, susunod daw ang COMELEC. Magpupulang daw sila para pag-usapan ang suspensyon ng printing. Ang TRO na inilabas ng SC ay laban sa pag-disqualify ng COMELEC sa 5 naghain ng Certificates of Candidacy. Kabilang dito si Edgar Erice bilang kandidato ng 2nd District ng Caloocan para sa 2025 elections. Dahil dito, obligado ang COMELEC na isama ang pangalan ni Erice sa balota. Bukod kay Erice, may 4 na lokal na kandidato pang ipinapasama sa listahan ng mga kandidato matapos ding makakuha ng TRO mula sa SC. The TROs prohibits COMELEC from disqualifying them, so this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC how they will implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court, yes. January 6 nang simulan ang pag-iimprenta ng mga balota. 78 milyon ang kakailanganin sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Pinabulaanan ng Philippine National Police na may nagaganap raw na grand conspiracy sa kanilang hanay. Kaugnayan ang isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla tungkol sa umano'y sabuatan sa ilang anti-drug operation. Sinabi ng PNP na tinutugunan nila ang anumang alegasyon sa kanilang organisasyon. Pagdating naman sa kampanya laban sa droga, ginagawa raw nila ito sa paraang walang dadanak na dugo at nagtataguyod ng karapatang pantao. Itinanggi rin ng PNP na may reward system daw o pabuya sa napapatay sa kanilang operasyon. Inilabas ng PNP ang pahayag matapos sampahan ng reklamo ang 30 pulis na nagtakipan di umano sa 6.7 billion peso shabu haul sa Maynila noong 2022. Tinalaga si Marikina 2nd District Congresswoman Stella Kimbo na OIC ng House Committee on Appropriations. Yan ay matapos magbitiw daw sa pwesto si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, si Kimbo ang uupong acting chairperson ng naturang komite hanggang sa may italaga ng permanent chairperson. Noon lang sinabi ni Ko na iniwan niya ang pwesto dahil sa kanyang kalusugan. Matatandang siya ang chairman ng House Committee on Appropriations nung ipasa ang kontrobersyal na 2025 national budget. Itinanggi ni Tito Sotto na nakatanggap si Vic Sotto ng script sa pelikulang may kaugnayan kay Pepsi Paloma. Sa tweet ng dating senador, nilinaw niyang kay Viva Chairman and CEO Vic Del Rosario ibinigay ang kopya ng script, hindi raw sa kapatid niyang si Vic. Itinanggi rin niyang nabasa niya o ni Vic ang kopya. Sabi pa ni Tito Sotto, tinanggihan daw ni Vic Del Rosario ang pelikula. Nagsampa ng cyber libel case si Vic Sotto laban kay Daryl Yap matapos mabanggit ang pangalan ng TV host sa teaser ng pelikula. Inatasan ng korte ang dalawang panig na huwag nang magsalta sa publiko kaugnay ng kaso. Susunod, 6 na taong gulang na babae sa Pampanga ginahasa umano ng mga kalaro na minor de edad din. Mahigit 100 minero namatay sa gutom matapos matrap sa loob ng minahan sa South Africa. At Squid Game star Gong Yoo at the Glory actress Song Ye Kyo nagsimula ng mag-shoot sa upcoming drama nila na Slowly But Intensely. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Ayaw paawat ang kotseng yan. Sige lang sa pagandal kahit nakaladkad na ang isang traffic enforcer sa JP Laurel Avenue sa Davao City. Hanggang sa tuluyan ng nakatakas ang driver. Napag-alamang hinahabol siya ng iba pang enforcer dahil meron siyang nilabag. Sa uli, kusa rin siyang sumuko. Depensa niya, sinumpong siya ng alta presyon, kaya nagmamadali raw siyang makauwi at makainom ng gamot. Nahaharap ang driver sa kaukulang reklamo. Pasintabi po sa susunod na balita, biktima ng panggagahasa ang isang batang babaeng 6 na taong gulang sa Pampanga. Ang mga suspect, mga kalaro niyang edad 8 at 10 anyos. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Sa damuhan na ito sa Pampanga, naganap ang umanay panghahalay sa isang batang babaeng 6 na taong gulang. Ang mga gumahasa umano sa biktima, 2 niyang kalaro na pawang mga bata rin. Kwento ng tiyahin ng biktima, naglalaro sa court ang biktimang si alias Jenny. Bigla raw siyang hinila sa damuhan ng 10 taong gulang na si alias Red at ng 8 taong gulang na si alias Ken. Nagsalitan umano sa panggagahasa ang 2 menor de edad. Takot na takot po siya, nanginginig po siya. Tapos po nung sinabi po namin sa mama niya, agad po siyang sumigaw na, "Huwag mo ko sasaktan mama," bigla po siya natakot. Nakapagsumbong sa barangay at women's desk ng PNP ang biktima kasama ang kanyang ina. Sumailalim sa medical legal examination si alias Jenny kung saan nakitaan ng laceration ang ari ng bata, indikasyon na ginahasa siya. Nakaharap na rin ang ina ng biktima ang nanay ng 2 batang lalaking itinuturong ng halay. Pero tumanggi umanong makipagtulungan ng mga ito. Ayaw po nila kasi malaki lang po daw gulong. Hindi pwede, sabi ko. Hindi pwede kasi ano po yung sabi ko, napaama.
Desidido ang ina ng biktima na magsampa ng reklamo. Ayon sa isang clinical psychologist, dapat ding maging maingat ang mga otoridad sa gagawing investigasyon sa ganitong maselang kaso. Early puberty, children who experience early puberty may be at higher risk. Napaka-crucial para maintindihan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng pag-aabuso. Dapat natin pangalagaan yung safety ng victim. Kasi siyempre yun ang priority natin at saka yung well-being niya kung talagang na-traumatize itong batang ito. Dapat din umanong isailalim sa pagsusuri ang dalawang batang umani ng gahasa sa biktima. So there's a possibility na itong mga batang ito ay biktima rin. Kung ano yung nakikita nila, kung ano yung maaaring nakapag-influensya sa kanila o may nakikita silang ganun, pero pwede nilang gayahin. Sasailalim sa psychological debriefing si alias Jenny habang nasa kustudiya naman ng DSWD ang dalawang batang itinuturong ng halay sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Inaayos na ang repatriation sa labi ng pinatay na Pinay sa Slovenia ngayong linggo. Ayon sa Philippine Embassy sa Vienna, natapos na ang autopsy sa labi ni Marvil Facturan. Nakikipagtulungan daw sila sa ina ng biktima. Dumulog na rin sa wanted sa radyo ang ina. Kinondena ng Department of Foreign Affairs ang nangyari. Ang Slovenian husband ang tinuturong suspect. Nasa kustodiya na siya ng mga otoridad doon. Dati raw may mental may mental illness. Nag-recover daw. Nagtataka kami bakit nangyari ito, no? Pag na-verify, nag-recover na, edi criminally liable yan at katulad yan ng murder. Sa ibang balita ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat maantala ang serbisyo ng PhilHealth ngayong taon. Sa kabilayan anya ng zero subsidy sa 2025 budget ng state-run health insurer. Giit ni PBBM, hindi raw dapat nito maapektuhan ang pagbibigay nila ng healthcare service sa publiko. Sinabi yan ng Pangulo sa isang pulong sa Malacanang kasama ang Department of Health. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan na i-digitalize ang DOH para mas maging maayos at madali ang kanilang pagsiserbisyo. Higit 100 minerong namatay sa gutom nang matrap sila sa loob ng minahan sa Stilfontein sa South Africa. Natagpuan ang bulto-bulto nilang bangkay na naka-plastic. Base sa report, Nobyembre noong nakaraang taon na magkaroon ng operasyon kontra minahan ng mga pulis. Tiyempong iligal na nagmimina doon ang daang-daang kalalakihan. Sa takot daw na mahuli, nagtago sila sa loob ng minahan na may mahigit 6 na talampakan ng lalim. Hindi sila binigyan ng makakain o maiinom ng mga otoridad para sana kusa silang sumuko. May mga na-rescue naman pero butot balat na lamang sila ng datnan. Higit 500 mineral pa ang nandoon sa loob. Mga kapatid, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan dito sa Frontline Tonight. Ilang Hollywood events ang na-postpone dahil sa nagpapatuloy na wildfire sa Los Angeles sa Amerika. Kabilang na dyan ang 2025 Oscar nominations na nare-schedule na sa January 23. Postponed din ang nominations ng Producers Guild of America Awards, Writers Guild Awards, AARP Movies for Grown-Ups Awards at Dorian Film Awards. Hindi na rin muna matutuloy ang premiere ng ilang pelikula gaya ng One of Them Days, Back in Action at The Last Showgirl. Maging ang concert ng popstar na si The Weeknd sa Pasadena, kanselado rin. Inilabas na ang teaser ng upcoming solo comeback ni Blackpink Jisoo. Nakaka-curious ang teaser ng tanging ang eksena ay isang polygraph machine na ginagamit sa lie detector test. Nakatakdang i-release ang comeback sa mismong araw ng mga puso sa February 14. Huling naglabas ng solo single album si Jisoo noong 2023. Bukod pa riyan, ilalabas naman sa February ang zombie series na Utopia kung saan siya ang lead actress. Nagsimula na rin ang taping ng sa bagong K-drama series na pagbibidahan ni Gong Yoo at Song Ye Kyo. Slowly but Intensely ang title ng kanilang upcoming K-drama. Ang setting noong 60s at 70s kung saan tampok ang buhay ng mga broadcaster. Bago pa man ang taping, nagpaikli ng buhok si Song Ye Kyo bilang paghahanda sa K-drama.
Target daw na matapos ang taping sa first half ng 2025 at ilalabas sa Netflix. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may kakaibang paraan ng mga Indian para maglinis daw ng kanilang kasalanan. Higit 20 milyon ang lumublob sa dagat para sa Holy Dip. Nagpahid ng abo sa kanilang balat ang mga Indians, meron ding nagsuot ng makukulay na damit. Bahagi po yan ng Mahakam Mela Festival. Kada 12 taon lang daw ang festival na yan kung saan ginagawa ang Holy Dip. Dahil dyan, naging atraksyon na rin ito sa India. We're more familiar with the word Kumbh Mela. It's a Sanskrit word for that festival. Kasi dati may bag na Kumbh Mela eh. Oo nga, meron. Hindi ko alam, malamang di alam yan. It's based on an Indian celebration that happens every 12 years dapat eh. Kumbha is Sanskrit for pitcher or jar. Mela is unity or unison, something like that. Kumbha kasi is in reference to the nectar of immortality. May paligo-ligo sila. Anyway. Iledwal na yan. Yan ang Iledwal na yan. Abangan ko yan. Baka google ko din. Iledwal na yan. At yan po ang 45 minuto pag-imayan sa lagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adling Gao. Magandang gabi.